Maraming salamat sa inyong lahat dahil umabot na tayo sa isang subscribers para sa mga nais mapanood ang buong paliwanag ng aming palabas na Blood, Laban sa Duty. Huwag kalimutang mag-subscribe at manatiling kasama namin. Si Jamila ay binalot ng tuwa at emosyon sapagkat sa wakas napatunayan na inosente si Dato Raman. Umaasa silang magiging maayos na ang lahat. Lumabas na ang katotohanan. Tinapos ang pagtatago ni Dato Rakman. Ibig sabihin, makakabalik na si Jamila sa kanyang pamilya, makakasama muli si Jalil. Bagaman may lungkot sa hindi pagkadalo sa pamamaalam, nanaig ang galak dahil sa wakas, muling mabubuo ang pamilya. Ang mga kumpisal ng mga suspect at ang mabilis na investigasyon ni Presidential Chief of Staff Ahmad Mustafa ang nagpatunay na tunay ngang inosente si Dato Raman. Inaasahan na ito na ang katapusan. Sapagkat kung may aral na iniwan ang trahedya sa Dumay Island, iyon ay na ang kapayapaan ay hindi lamang mahalaga kundi marupok, lalo na kapag nauuna ang kasakiman. Sa susunod na kabanata, mas lalalim pa ang usapan. Isasagawa ang mga panayam kay Chief of Staff Ahmad Mustafa at kay Retired Police General Manuel Carrillo. Tatalakayin nila ang susunod na hakbang ng bansa at ang mga hamon na darating. Nagulat at nag-alala si Marcos sa anunsyo ni Direktor Asuelo. Sinabi niya, "Makinig kayo, may dalawa akong mahalagang anunsyo mula sa pinakamataas na antas. Una, sa loob ng 3 araw, gaganapin ang isang high-level summit tungkol sa Japanese investment deal. Personal na hiniling ni General Manuel Carrillo na magbigay ng seguridad ang Task Force Alpha para sa mga Japanese investors at Filipino partners. Inatasan ang Task Force Alpha na bantayan ang delegasyon mula sa kanilang pagdating sa paliparan hanggang sa makarating sa lugar ng summit. Tumutol ang mga ahente, sinabing sila ay isang specialized tactical unit, hindi mga bodyguard. Ngunit ipinaliwanag na ang Task Force Alpha ang pinakamahusay na team ng bansa. Pinili upang masigurong walang magiging problema. Napakasensitibo ng kasunduan at napakahalaga para sa bansa. Ang ikalawang anunsyo ay darating mismo ng araw na iyon si Chief of Staff Ahmad Mustafa upang dalhin si Dato Raman Abubakar para sa kanyang formal na paglaya at lagdaan ang mga kinakailangang legal na dokumento. Alam ng lahat na bagaman na patunayang inosente si Dato Raman, nananatiling nasa panganib ang kanyang buhay. Ang kanyang proteksyon ay tungkulin ng lahat. Dadalhin si Dato Raman sa Enlayer Headquarters. Lahat ay sabik na naghihintay. Maingat na minamasdan ni na Marcos at Chalil ang sitwasyon. Tense, sina Lara at Felix. Tumawag si Jamila upang sabihing darating siya kasama ang mga nurse mula sa ospital. Samantala, may ilan pa ring nagdududa kung dapat bang palayain si Dato Raman. May nagsabi na dahil siya ay Muslim, muli siyang magdudulot ng gulo. Ngunit agad na tumutol si Rashid. Matatag na sinabi ni Rashid, "Kapag may kawalang katarungan laban sa amin, kami lumalaban. Ngunit hindi kami mararahas. Iniiwasan namin ang gulo hanggat maaari. Ang problema, para sa inyo lahat ay opinyon lamang. Ngunit hindi ninyo talaga kami kilala. Ang impormasyon ninyo ay pawang maling balita at kwento." Humingi ng paumanhin ang nagsalita ng masakit at nagpasalamat sa kanilang pagtutuwid. Dumating si Direktor Asuelo at nagpahayag ng pasasalamat sa lahat ng kooperasyon. Sinabi niya, "Maraming salamat. Nagtagumpay tayo. Tapos na ang ating gawain." Sabay-sabay silang nagpasalamat at nagsabi, "Alhamdulillah, assalamu alaikum." Biglang naalala ni Jalil ang kanilang usapan kay Ahmad Mustafa nang siya'y binati nito. Ngunit sinabi ni Mustafa, hindi pa tapos ang laban sa bansa at sa Enlayer. Kinukumbinsi lang natin sila para magpatuloy ang kanilang plano. Nagulat si Halil. "Ano ang ibig mong sabihin?" Sumagot si Mustafa, "Pinaghihinalaan ko si General Carrillo. Wala akong ebidensya, ngunit napakakomplikado ng operasyon ng sindikato
na tanging isang makapangyarihang tao tulad niya ang makakapamahala. Ang koneksyon, ang kakayahan, lahat ay kanya. Ang kabanatang ito ng apoy sa dugo ay patungo na sa paglaya ni Dato Raman, misyon ng Task Force Alpha, mga hinala ni Ahmad Mustafa, at papel ni General Carrillo. Mga hiblang huhubog sa susunod na yugto ng tunggalian. Sumang-ayon si Jalil, pinaghihinalaan ko rin siya. Ganoon din ang pakiramdam ni Marcos, kulang lang ng ebidensya. Ipinaliwanag ni Mustafa, matalino at estratehiko si General Carrillo. Nakuha niya ang tiwala ng Pangulo, kaya hindi siya madaling akusahan. Isa lang ang pagkakataon natin. Kapag kumilos tayo, dapat sigurado. Kailangang pabagsakin siya. Kung hindi, makakatakas siya at hindi na mahuhuli. Pinanggit pa ni Mustafa si Lara, ang ampon ni General Carrillo. Jalil, bantayan mo siya. Kung si General Carrillo ang tunay na utak sa masaker sa isla, si Lara ay kanyang kasabwat. Sa huli, lahat ay nagpahayag ng pasasalamat. Salamat sa inyong lahat. Salamat sa mga opisyal. Salamat. Sa sandaling iyon, lalong tumindi ang tensyon at paghahanda. Maingat na minamasdan ni na Marcos at Halil ang sitwasyon sa paligid. Sina Lara at Felix ay nakibahagi rin sa tahimik, ngunit tensyosong umaga. Matatalas ang kanilang mga mata, sinusundan ang bawat galaw ni na Dato Raman at Ahmad Mustafa. May nagtanong, Ginoong Mustafa, ngayong nahuli na ang mga kasabwat at tagapagtanggol ng sindikato sa loob ng Enlayer, tuluyan na bang titigil ang kaguluhan at krimen? Matatag na tumugon si Mustafa. Ito pa lamang ang simula. Kailangan nating ipagpatuloy ang paglilinis sa buong organisasyon, Enlayer, SID, at pamahalaan. Hindi tayo titigil. Dililinisin natin. Sumunod na tanong. Ganap na bang nalinis ang pangalan ni Galil Abubakar? Bakit hindi pa siya lumalabas sa publiko? Ipinaliwanag ni Mustafa. Marahil may malalim na dahilan kung bakit hindi pa siya humaharap. Ang pinakamahalaga ay malinaw na ang kanyang pangalan at maaari na siyang bumalik sa kanyang pamilya. Samantala, formal nang pinalaya si Dato Raman Abubakar at napatunayang inosente. Sa pagkakahuli ng tunay na utak, sinabi ng mga eksperto na ito ang simula ng pagbabalik ng kaayusan sa bansa. Umaasa silang tuluyan ng masusupil ng pamahalaan ang malaking sindikatong nagpapakalat ng ilegal na armas sa buong bansa. Sa nayon ng mga Muslim, masayang sinalubong si Dato Raman. Lahat ay nagsabi, Alhamdulillah, sa wakas lumabas na ang katotohanan. Malinis na ang iyong pangalan. Ngunit inamin nilang maraming oras ang nasayang. Maraming beses siyang nalagay sa panganib. At maraming tao ang nagdusa. Sinabi ni Raman, Bagaman ako'y malaya na, hindi pa ito ang wakas. Kailangan nating hanapin ang hustisya para sa mga biktima. Pagkatapos, lahat ay nagpasalamat kay Allah at nagpasya na sabay-sabay nang umuwi. Sa masayang kapaligiran, naghanda sila ng pagkain, muling nagsama-sama sa mga mahal sa buhay, at masiglang nagsabi, Umuwi na tayo. Kumain tayo ng sabay-sabay. Ngunit sa ibang lugar, nagulat si Dr. Ray Salaman sa mga salita ni Marcos. Sinabi niya, Ama, nakita ko sa balita na pinalaya si Dato Raman at kasama na siya ni Hamina. Ngunit sinasabi ko sa iyo, hindi lahat ng nakikita mo ay totoo. Hindi pa tapos ang problema. Hindi pa natin natatagpuan ang tunay na utak. Muling pinaalala ng mga salitang ito na hindi pa tapos ang laban. Naniniwala sina Valdez at Yulo na nagsisimula pa lamang ang lahat. Ganoon din ang iniisip ni Espina. Bagaman, kaya nilang linlangin ng publiko sa ngayon, bahagi lamang ito ng plano ng sindikato. Mas malaki at mas nakakatakot na panganib ang nakahanda. Kung kaya nilang magtanghal ng ganoong kalaking drama, ibig sabihin ay may mas malaki at mas madugong plano pa silang inihahanda. Samantala, binalot ng tuwa si Dato Raman. Malinis na ang kanyang pangalan, siya'y nagulat
at lubos na nagpapasalamat. Hindi niya akalaing matapos ang napakaraming pangyayari, muling mabubuo ang kanilang pamilya. Sinabi niya, "Salamat anak, dahil sa iyong sakripisyo, muling luminis ang aking pangalan." Masaya rin si Jalil. Ngayon makakabalik na tayo sa isla. Makakabalik sa dati nating buhay. Wala nang pagtatago. Ngunit nagbabala si Dato Raman. Hindi pa tapos ang iyong misyon. Ang mga nahuli ng Enlayer ay bahagi lamang ng sindikato, hindi ang tunay na utak. Sa likod nila ay mas malalakas at mas makapangyarihang tao. Ngunit para sa akin, sapat na magkasama tayong muli. Bumalik na tayo sa ating isla. Natatakot ako, anak, na hanggat narito ka, nasa panganib ang iyong buhay. Sinabi ni Jamila, "Jalil, tama si Ama. Kapag natuklasan nila ang tunay mong pagkakakilanlan, ano ang mangyayari?" Ngunit matatag na sumagot si Jalil, "Ama, nangako ako na hindi ako babalik sa ating tahanan hanggat hindi nakukuha ang tunay na hustisya para sa ating mga kababaryo. Hindi ko sila bibiguin." Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe sa Series Explained PH channel.